Marami talagang mga nagaganap dito sa ating mundo na mahirap paniwalaan. At sino ang makapagsasabi kung kailan natin ito mararanasan? Magki-15 anyos pa lamang siya nang kanyang maranasan ang ayon pa sa kanya ay pinaka nakakakilabot niyang karanasan na hindi niya makakalimutan. Isang gabi noon, nang bigla na lamang napasigaw si Leo ng ubod lakas na maging ang kanyang isang kapatid ay nagising dahil sa lakas ng kanyang naging pagsigaw, na pati ang kanilang ina ay napasugod ng wala sa oras sa kanilang silid at naabutan siya nitong nakaupo, humihingal at pawis na pawis. Nang usisain siya ng kanyang ina, ay panandalian pa siyang hindi nakapagsalita, na hindi agad nakasagot, kung kaya kinailangan pa nitong ulitin ang kanyang tanong bago tila nahimasmasan si Leo at sumagot sa kanyang ina. Sinabi niyang napakasama ng kanyang napanaginipan nang muli siyang tanungin ng ina kung tungkol saan iyon, ay hindi na siya umimik. Nahiga na lamang siya uli at humingi ng paumanin sa kanyang ina na sinabing hindi na niya matandaan. Nagtalukbong siya ng kumot. Ayaw na niyang matulog dahil natatakot siyang baka muli na naman niyang mapanaginipan ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Dahil nagsinungaling siya sa kanyang ina nang sabihin niyang hindi na niya iyon natatandaan. Dahil ang totoo ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan ang bawat tagpo noon. Hindi niya lang sinabi dahil sa naisip niyang baka mapagalitan pa siya at masabihan ng kung ano-ano. At hindi rin niya kasi kayang sabihin kahit sa kanyang sarili ang mga nakita niyang nakakasindak sa kanyang panaginip. Ilang gabi pang nagpatuloy ang masama niyang panaginip na iyon, kung kaya nanlalalim na ang kanyang mga mata dahil sa lagi siyang kulang sa tulog. Lubha iyong nakaapekto kay Leo. Sa tuwing kanyang maalala ang masama niyang panaginip na iyon, ay napapaisip siya ng malalim. Hindi niya maunawaan ng lubos kung ano ang kahulugan ng mga iyon. Kahit anong pilit niya na iwasan ang tungkol doon, ay lagi itong parang nagsusumiksik sa kanyang isipan. Pero tuwing makikita siya ng kanilang panganay na kapatid na nag-iisip ng malalim, ay sinasabihan siya nito na panaginip lamang iyon at ang mga panaginip ay hindi natutupad, na madalas pa nga ang nangyayari ay ang kabaliktaran noon. Isang hapon, matapos niyang maisuga ang kanilang alagang kalabaw, habang iwinawasiwas niya ang hawak na sanga sa kanyang dinaraanan, ay bigla itong sumabit at may napansin siyang ilang dugtong ng tanikala na nakausli sa gilid ng daan, sa paanan
ng isang malaking puno. Kinakalawang na ang nasabing kadena. Dahil sa kanyang kuryosidad, ay sinubukan niyang hilahin iyon. Sa pag-aakalang kanya iyong mabubunot mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Natungkab ang ibabaw ng lupa at lumitaw pa ang ibang bahagi ng kadena. Ngunit hindi niya pa rin iyon mahugot. Napakatigas noon. At habang pinipilit at sinusubukan pa ring hugutin iyon, ay bigla niyang naalala ang tungkol sa kanyang panaginip. Bigla niyang binitawan ang kadena at mabilis na ipinunas ang kamay sa suot at nagmamadaling lumayo na sa lugar. Nakaramdam siya ng matinding takot. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Abot-abot ang kaba na kanyang naramdaman. Dahil muling nagbalik ang mga nakakatakot na tagpo sa kanyang panaginip. Pagdating niya ng kanilang bahay, ay agad siyang napansin ng panganay nilang kapatid. Kung kaya tinanong siya nito kung ano ang bumabagabag sa kanya. Dumiretso siya sa kanilang kusina at nagsali ng tubig sa baso. Matapos makainom, ay naupo siya at makailang ulit na huminga ng malalim. Muling inulit ng kanyang kuya ang tanong nito. Halatang halata kasi na mayroon siyang pinoproblema. Magsisimula na sana siyang magsalita. Kanya na sanang sasabihin. Ngunit siya namang pagdating ng kanilang ina. Kung kaya mabilis niyang sinabi na mamaya na lang bago sila matulog. Nang magpapahinga na sila, ay muli siyang kinulit ng kanyang kuya Rene kung ano ba raw ang bumabagabag sa kanya. Sinilip niya muna ang bunso nilang kapatid at nang makita ni Leo na tulog na ito, ay nagsimula na siyang magkwento. Sinabi niya na nakakita siya ng kadena doon sa sikreto nilang daanan kapag nagsusuga ng kalabaw. Na napabulalas ang kanyang kuya Rene na kadena lang naman pala kung bakit naman pinatagal pa niya at bakit naman daw pinakalilihim-lihim pa ang tungkol doon. Gayong tungkol lang naman pala ito sa kapirasong bakal. Ipinaliwanag ni Leo kay Rene na hindi lang ganon kasimple iyon. Ipinagtapat niya dito na malaki ang kinalaman noon sa kanyang panaginip. Napanaginipan niya umano ang tungkol sa tanikala na iyon. Na iyon ang unang-unang larawang kanyang nakikita sa tuwing siya ay mananaginip sa gabi. Dahil sa kanyang mga ipinagtapat, ay nabuhay ang interes ni Rene. Naintriga siya sa kung ano ang kabuuan ng panaginip ni Leo. Kaya, kanyang pinilit ang kapatid na sabihin ng lahat sa kanya ang tungkol doon. Bago nagpatuloy si Leo, ay ilang beses pa niyang pinasumpa si Rene na wag niyang ipagsasabi kahit na kanino ang tungkol
sa kanyang ipagtatapat na nangako naman ang huli at sinabing tanging sa kanilang dalawa lamang umano iyon. Sinabi ni Leo na ang kadenang iyon sa kanyang panaginip ay karugtong ng isang kahon. Kahon na naglalaman ng malaking kayamanan. Halos hindi kumukurap si Rene habang patuloy na nagkukwento ang kanyang nakababatang kapatid at inilalarawan ang mga nasa loob ng nasabing kahon. Mabilis na sinabi ni Rene na bukas rin ay kanila umanong aalamin kung may katotohanan ang panaginip na iyon ng kanyang kapatid. Ngunit may pag-aalala sa tinig ni Leo na kanyang sinabing delikado at ayaw niya. Nagtaka naman si Rene at kanya itong tinanong kung bakit at kung ayaw ba raw niya na magbago ang uri ng kanilang pamumuhay. Mabilis na sumagot si Leo at sinabing gusto niya at alam naman daw iyon ni Rene. Ngunit kung ang kapalit naman daw ay ang buhay nilang mag-anak, ay mas pipiliin daw niyang manatili na lamang silang ganon. Mahirap pero magkakasama at buhay. Sinagot siya ni Leo at sinabing kalokohan umano ang kanyang mga pinagsasabi at wala naman daw siyang magagawa pa. Dahil sa ayaw at sa gusto ni Leo ay kanya umanong pupuntahan iyon upang alamin at hindi niya raw siya mapipigilan, lalo pa ngayong alam na niya kung saan iyon matatagpuan. Nalungkot si Leo. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kanyang kapatid dahil alam niya rin ang ugali nito. Pero napuno ng kaba ang kanyang dibdib dahil sa ang sinasabi nito kamakailan lang na lahat ng panaginip ay hindi natutupad at pawang kabaliktaran ang nangyayari, ay mukhang hindi ganon ang siyang nagaganap. Tumagilid na lamang siya at tinalikuran na ang kanyang kuya Rene. Nang sumunod na araw, bago pa siya umalis sa kanila para magsuga ng kalabaw, ay wala na ang kanyang kuya Rene. Kinutuba na siya ng hindi maganda, kung kaya nagmamadali siyang nagpunta doon sa dako ng kanyang pagsusugaan. At matapos na maisuga ang kalabaw, ay dali-dali niyang tinahak ang sikretong daan papunta doon sa kung saan niya nakita ang tanikala. At di nga siya nagkamali. Malayo-layo pa siya ay kanya nang nakitang binubungkal na ng kanyang kuya Rene ang lupa. Pagdating niya doon ay napatingin agad ito sa kanya at sinabing pag nagkataon ay mababago na bigla ang kanilang pamumuhay. Wala nang nagawa pa si Leo kundi pagmasdan na lamang ang kanyang kuya. Kaya nagsabi ito sa kanya ng titingnan mo na lang ba ako? Tutunganga ka na lang ba dyan at hindi mo ako tutulungan? Kaya lumapit pa si Leo at tinulungang maghukay ang kanilang panganay. At di nagtagal ay bumungat na sa kanila ang kahon. Napatingin si Rene kay Leo na nanlaki ang mga mata nito at saka napangiti. Mabilis na tinastas ni Rene
ang lupang nakapaligid pa sa kahon. At nang kanila nang iaahon iyon, ay halos hindi nila ito makaya dahil sa bigat. Hindi naman kalakihan ang nasabing kahon, pero napakabigat talaga noon. Ang haba noon ay halos mahigit lamang sa isang ruler, at mga 8 hanggang 10 pulgada naman ang lapad. At may taas na halos isang ruler din. Walang mapagsidlan ng kasiyahan at kasabikan si Rene. Nasabi pa nito na tamang-tama umano at madilim na. Gamit ang baretang dala, ay kanila nang pwersahang binuksan iyon. At lalong nanlaki ang mga mata ni Rene, at halos malaglag ang kanyang panga nang bumulaga sa kanilang magkapatid ang ilang bara ng ginto. May mga alahas at mga mamahaling bato. Napahagikik ito sa sobrang kasiyahan. Pinigilan niya ang kanyang sarili na tumawa ng malakas dahil sa baka may makarinig sa kanila. Kumuha sila ng ilang piraso ng mga iyon, kasama na ng isang bara ng ginto, at iniuwi nila sa kanila. Kanilang itinagong mabuti sa ibang lugar ang natira, at kanila ring ibinalik ang lupa sa pinaghukayan. Pagdating nilang magkapatid sa bahay, ay nagmamadaling ibinalita ni Rene sa kanyang mga magulang at kapatid ang kanilang natuklasan. At buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanila na kanya umanong nadiskubre iyon nang masalapit ang kanyang paa ng kadenang nakausli. Hindi makapaniwala ang kanilang mga magulang at kapatid sa mga bagay na kanilang nakikita. Ngunit mas hindi makapaniwala si Leo nang kanyang marinig iyon mula sa bibig ng kanilang panganay. Panay ang pagpapasalamat ng mga ito kay Rene, at sinabi pang swerte talaga umano ito sa kanilang pamilya. Patuloy din ang pagsasabi ng kanilang ama na hindi ito nagkamali sa kanyang paniniwala na si Rene ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Magkahalong yakap at halik sa pisngi ang tinanggap ni Rene mula sa mga magulang at kapatid, habang si Leo ay nanatiling nakatayo lamang at nakamasid. Nagtanong pa ang kanilang ina kung ano raw ang naging partisipasyon ni Leo. Maagap naman na sumagot si Rene at sinabing tinulungan siya nitong maiahon ang kahon nang mapadaan ito doon pagkatapos na maisuga ang kalabaw. Pagpapatuloy pa ni Rene ay kailangan daw nila na balikan kagad ang iba pang natira doon, kaya mabilis na kumilos ang kanilang mga magulang at kapatid. Nagmamadali nilang binalikan ang kahon. Tinanong si Leo ng kanilang ama kung hindi na ba raw ito sasama. Sinabi ni Leo na hindi na dahil sa pagod siya. Naiwan si Leo sa kanilang tahanan habang nakikita niyang papalayo ang kanyang mag-anak, ay tila wala siya sa kanyang katinuan.
Naramdaman niya ang kanyang sarili na parang lumulutang at walang pakiramdam. Lubha siyang nag-aalala dahil sa kanyang panaginip. Baliwala sa kanya kung maging bida ang kanyang kuya sa paningin ng kanyang mag-anak. Oo, at masakit iyon. Pero mas nag-aalala siya sa panganib na dulot noon kapag nagkatotoo ng lahat ang kanyang masamang panaginip. Nagtagumpay ang buo nilang mag-anak na maiuwing lahat ng kayamanan sa kahon. Walang inaksayang panahon ang mga ito upang lasapin ang marangya at masarap na buhay. Bumili agad ang kanilang mga magulang ng lupa na malapit sa kalsada at pinatayuan iyon ng magarang bahay. Dinagdagan din nila ang kanilang mga alagang hayop. Tumanggap na rin sila ng mga lupang isinasanla. Parang kailan lang ay naghihikaw sila, naisip ni Leo habang nakatayo sa main door ng kanilang bagong bahay. Pero hindi pa rin siya masaya pagkat naroon palagi ang kaba. Mabilis na lumipas ang ilan pang mga buwan. Isang araw ay nagulat siya nang pagbaba niya mula sa kanyang silid ay marinig niya ang kanyang ina na nagbubunganga. Hindi maganda sa kanyang pandinig ang mga binibitiwang pananalita nito sa kanyang kausap. Nang makababa na siya mula sa hagdan, ay nakita niya ang isang matandang babae na umiiyak at nakikiusap sa kanyang ina na kung maaari ay bigyan pa siya ng kaunti pang panahon. Dagdag na palugid lang ang paulit-ulit na naririnig ni Leo na ipinagmamakaawa ng matandang babae upang wag marimata ang kanyang lupa. Ngunit sa halip na maawa ay puro masasakit pa na salita ang lumabas sa bibig ng kanyang ina. Naisip pa ni Leo na para bang hindi sila dumaan sa ganong sitwasyon. Sa bagay, marami nang nagbago sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Simula nang yumaman sila, ibang-iba na. Halos hindi na nga niya sila nakikilala. Hindi lang naman ang matanda ang ginipit at pinagsabihan ng ganyan ng kanyang ama at ina. Marami na. Para tuluyan ang mapunta sa kanila ang lupa ng mga ito. Sa isang pagkakataon ay ang kanyang kuya rin naman ang may inargabyado. May nadali silang tao ng mga barkada nito. Ginamitan ng impluwensya at pera. Ayon at absuelto. Wala ni isa man sa kanila ang naparusahang magkakabarkada. Ayon pa dito, lahat ay kayang bilhin ng pera. Ultimo, buhay ng tao. At maging ang bunso niyang kapatid ay walang ipinagkaiba sa kanila. Sa murang edad nito ay nakabuntis na dahil sa sikat, mapera at maimpluwensya. At ano ang ginawa sa babae? Hindi pinanagutan at itinangging kanya ang ipinagdadalang tao nito. Ang resulta, nagpakamatay ang babae dahil sa kahihiyan. 2 buhay ang pinatay ng bunso nilang kapatid. Hindi man direkta, ngunit siya ang dahilan ng pagpapakamatay ng babae at nadamay pa ang sanggol. At unti-unti na ngang natutupad
ang masamang panaginip ni Leo. Ngunit kumpara noong mga nagdaang panahon, nalubasan nag-aalala para sa kanyang mag-anak. Ngayon ay wala na siyang maramdamang kaba. Hindi na rin siya natatakot at mahimbing na siyang nakakatulog. Sa kanilang bahay, kapag may bisita, ay madalas pa siyang mapagkamalamboy dahil hindi siya kasing luho ng kanyang mga magulang at mga kapatid, lalo na pagdating sa pananamit. Na matapos niyang sundin ang utos ng bisita dahil sa napagkamalan nga siya, ay bigla na lamang itong magugulat kapag sinabi ng mga katulong na sila na ang gagawa sa ipinag-uutos ng mga ito, at maririnig nilang tinatawag ito ng Sir Leo. Kung minsan naman ay direkta nilang nalalaman mula sa mga katulong na si Leo ay hindi katulong kundi isa sa mga anak ng may-ari ng bahay, at ang kasunod, sunod-sunod na paghingi ng tawad sa kanya na kanya namang binabaliwala lang dahil hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na kabahagi pa ng kanilang pamilya. Isang araw, habang nakaluhod at nananalangin pagkagising, ay nagulat na lamang si Leo dahil sa malakas na pagpalahaw ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo, at nang sumilip siya sa kwarto ng kanilang panganay na si Rene, ay nakita niyang wala na itong buhay at nakalaylay na ang isang kamay sa gilid ng kama. Panay ang pag-iyak ng kanilang ina, pagkat sa kaalaman nila, si Rene ang nagbigay sa kanila ng marangyang buhay. Kaya ganun na lamang ang kanilang panghihinayang na mag-asawa para sa kanilang panganay na anak. Halos himatayin pa nga ito na animoy mapapatidan ito ng ugat sa kanyang leeg, na habang umiiyak ay sumisigaw pa dahil sa sobrang kalungkutan at pagdadalamhati. Hindi nito matanggap na wala na si Rene. Tumulo din ang luha ni Leo at agad niya iyong pinahid at saka tumalikod na. Naiyak siya dahil bumalik sa kanyang alaala ang masayang tagpo noon, na mahirap pa sila at nasa bukid pa ang kanilang tahanan, na masaya sila naglalaro noong mga bata pa, at nang magbinata ay hindi nagbago ang kanilang pagtitinginan at pagtuturingan bilang magkapatid. Kung nakinig lamang siya, paulit-ulit na sinasambit ng isipan ni Leo habang naglalakad na siyang pabalik ng kanyang silid. Kaya napaluhod si Leo at napapanalangin na bigla pagkamulat ng kanyang mata dahil sa nanaginip siya. Ang totoo ay hindi na niya alam kung panaginip pa nga ba iyon o totoo nang nagaganap, pagkat ang natatandaan niya na kaninang madaling araw ay nagising siya nang makarinig ng mahinang boses na tila nahihirapang huminga, na animoy sinasakal, at humihingi iyon ng tulong. Nang buksan niya ang kanyang pinto, ay sinalubong siya ng napakalakas na hangin na parang itinutulak siyang pabalik sa kanyang silid. Ngunit nagpumilit siya na makalabas.
Sinikap niyang makakapit sa gilid ng kanyang pinto. At yun ang pagkakataon na nakabuelo siya at nakalabas. Mabilis niyang tinungo ang silid kung saan nanggagaling ang mahinang tinig na iyon. Sa silid ng kanyang kuya Rene. Bagya pa siya nagtaka nang makita niyang nakabukas ang pinto noon. Nagmamadali niyang tinungo iyon at laking gulat niya nang kanyang makita ang isang maitim na nilalang na nakadagan sa kanyang kuya Rene at sinasakal ito. Mapupulang mga mata, maliliit ngunit matutulis na mga ngipin, walang anumang buhok, matutulis ang mga tenga at may kahabaan ang dila. Sa pagkabigla at takot na naramdaman ay hindi na nakagalaw pa si Leo hanggang sa lumaylay na sa gilid ng kama ang kanang kamay ng kanyang kuya Rene at tirik ang mga mata nito at nakalawit ang dilang binawian ng buhay na ang mukha ay nakaharap kay Leo. Nang ibalik niya ang kanyang paningin sa nilalang ay naglaho na ito at ang tanging nakita na lamang niyang lumabas sa bukas na bintana nito ay isang napakaitim na usok. Ilang sandali nga lang matapos niyang isipin ang mga nangyayari, kung yun nga ba ay panaginip lang o totoo niyang nasaksihan, ay naramdaman niyang may mga tao nang dumating upang kunin ang bangkay ng kanyang kuya Rene. Hindi na siya lumabas sa kanyang sariling silid at kanya na lamang hinayaan iyon. Kinagabihan noong araw ding iyon, pagbaba ni Leo mula sa kanyang silid ay nakita niyang naroon na ang kanilang panganay na kapatid at nagsimula na ring magdatingan ang mga tao. Dumiretso siya sa may kusina at nakita rin niyang may ilang mga tao na naroon. Nakita rin niya ang kanyang bunsong kapatid na si Junjun. Tahimik na nakaupo at sapu-sapu ang kanyang noo na tila malalim na nag-iisip. Nang papalapit na siya sa may lamesa, pagtingin niyang muli sa kanyang kapatid, ay nakakita siya ng isang maitim na imahe. Sa pasimulay, para lang iyong maitim na usok, na habang patuloy siyang naglalakad papunta sa lababo upang kumuha ng tasa, ay hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig doon. At di nagtagal, ang maitim na usok na iyon ay unti-unting nagkahugis at bigla na lamang siyang nagulat nang tuluyan ng mabuo ang figura noon dahil sa nakatingin ito sa kanya habang nakayukong bahagya na parang yayakapin na ang bunso niyang kapatid mula sa likuran nito. Iyon ay ang nilalang na kanya ring nakitang sumakal sa kanilang kuya Rene. Hindi si Leo nakagalaw. Pakiramdam niya ay namanhid ang buo niyang katawan. Natulala siya nang bigla niyang narinig na tinawag ang kanyang pangalan. Tila doon pa lamang siya naimasmasan
at ibinaling niya ang kanyang pansin kay Junjun. Ipinaulit niya sa kapatid yung sinabi nito. Tinatanong pala siya nito kung magtitimpla ba raw siya ng kape dahil sa may hawak siyang tasa. At nakikisuyo na itimpla niya rin siya. Tumangulang si Leo at nang ibalik niya ang kanyang pansin sa nilalang ay wala na ito. Iginala pa niya ang kanyang paningin pero hindi na niya ito makita. Nang pangatlong gabi ng lamay, mag-aalas 9 pa lang, ay narinig na nilang nagkakahulan ang mga aso. Nagtaka sila kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaingay ang mga iyon. Hindi kasi pangkaraniwan ang naging reaksyon na iyon ng mga aso. Nakaramdam agad si Leo ng kakaiba. Kinutuban na siya. Nang maghahating gabi na, isa sa mga matanda na nakikipaglamay roon ay napansin niyang tahimik lamang at parang luba itong nag-aalala. Pasimple niya itong nilapitan at tinanong. Di naman ito nag-atubili na magsabi sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Leo nang marinig ang sinabi ng matanda. Kaya kahit may takot sa dibdib, ay mabilis niyang tinungo ang likuran ng kanilang bahay. At napatunayan nga niyang totoo ang ipinagtapat ng matanda sa kanya. Nakita niya roon ang tatlong nilalang na nangingintab sa kung anong likido na kanilang ipinahid sa mga katawan. Nakakatakot ang kanilang mga itsura na animoy mga gutom na humihingal at tila nag-iisip na naghahanda kung paano makakapasok sa loob ng kanilang pamamahay. Napag-alaman ni Leo mula sa matanda na balbal ang tawag sa mga uri ng aswang na iyon. Klase ito ng aswang na kumakain ng karne ng mga taong namatay. Nakita niyang matindi na naglalaway ang mga aswang. Nung pagkakataon na iyon, gustuin man niyang paniwalain ang sarili na hindi totoo ang kanyang mga nakikita. Ay ano pa nga ba ang mga bagay na hindi niya dapat paniwalaan? Na noon ay sinasabing hindi totoo, pero napatunayan niyang totoo ang mga ito sa pangyayari. Tulad ng kanyang mga panaginip. Nasabi mismo ng namayapa niyang kuya ay hindi totoo at kabaliktaran pa nga ang nangyayari. Ngunit isa-isa nang natutupad ang lahat ng nasa kanyang panaginip. Ang kayamanang sinasabi ng marami na pawang imahinasyon lamang at takahaka. Pero nakuha ng kanilang mag-anak na nagbabago sa kanilang pamumuhay at pag-uugali ng kanyang mga mahal sa buhay. At ngayon, ang pagkamatay ng kanyang kuya na nakita na rin niya sa kanyang panaginip na ang alam ng lahat ay namatay sa bangungot. Pero nakita niya ang isang maitim na nilalang na sa palagay niya ay ito ang siyang may kagagawan ng pagpanaw ni Rene. Pumasok siyang muli ng bahay. Dumiretso siya sa kusina
at dumakot ng asin sa lalagyan. Binudburan niya ng asin ang pintuan, tulad ng payo ng matanda. Pumunta rin siya sa gilid ng ataol ng kanyang Kuya Rene at pasimple rin siyang nagbudbud ng asin doon, lalo na sa likurang bahagi, sapagkat pinaniniwalaan na doon madalas pumupwesto ang mga balbal matapos na gumamit ng kanilang kakayahang pambulag. Matapos niyang malagyan ang palibot ng ataol at daanan mula doon hanggang sa kusina at likurang pinto, ay muli siyang sumilip sa labas. Nakita niyang naroon pa rin ang tatlo at nakatitig na lahat sa kanya ng matalim. Galit ang mga ito na humihingal ng mabilis at halatang nanggigigil. Isinara na lang niya ang pinto at bumalik na siya sa lamay. Hinanap niya ang matanda, ngunit wala na ito sa kanyang kinauupuan. Lumabas siya at nagpunta sa may harapan. Naisip niyang baka naroon lang ito at lumipat. Nais niyang magpasalamat, ngunit hindi na niya ito nakita pa. Bago tuluyang nailibing si Rene, ay nagparamdam minsan pa ang mga aswang na balbal noong huling lamay. Ngunit inulit lamang ni Leo ang kanyang ginawa noong unang gabi na makita niya ang mga ito. Makaraan ang ilang araw, matapos na mailibing ang kanilang Kuya Rene, ay ginimbal uli sila ng isa pang pangyayari. Isang umaga iyon na nagising si Leo na nagkakagulo ang kanilang dalawang kasambahay. Paglabas niya ng kanyang kwarto, ay nalaman niyang may sakit ang kanyang ina at nagsusuka ito. Kinilabutan si Leo dahil sa napanaginipan niya na naman ang masamang panaginip niyang iyon. At nakita niya yung tungkol sa pagkakasakit ng kanyang ina at yung nagpapaulit-ulit sa kanyang panaginip ay yung mga bagay na magaganap pa lamang at hindi na iyon nagsisimula pa sa umpisa, tulad ng tungkol sa baul. Sumilip siya sa silid ng kanyang ina at halata nga sa itsura nito na may maluba itong karamdaman. Nakita niyang suka ito ng suka. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang ama at kapatid at pinagtulungan na nilang alalayan ito at dinala sa ospital. Lumipas ang ilang mga araw. Sa kabila na sinasabi na ng doktor na wala silang makitang anumang problema at iminungkahi na sa bahay na lang ituloy ang pagpapagaling at inumin na lamang ang mga iniresetang gamot, ay pilit pa rin nagpa-confine ang kanyang ina. Parang takot na takot ito na umuwi sa kanilang bahay. Isang hapon, habang nasa hardin si Leo at nagdidilig ng mga halaman, ay nagulat siya nang kanyang makita ang matanda na nakasilip doon sa kanilang bakod at nakamasid ito sa kanya. Nakabelo ito ng itim, kung kaya naisip niyang marahil ay galing ito sa simbahan. Lumapit siya sa matanda at nagpasalamat sa mga ibinahagi nitong kaalaman sa kanya noong nakaburol pa si Rene.
Sinabi ng matanda na walang anuman daw ang lahat ng iyon. Dagdag pa nito ay pilitin daw niyang kumbinsihin ang mga magulang na iuwi na sa kanila ang ina dahil mamamatay lang daw ito sa ospital. At tinalikuran na siya nito. Kinagabihan, sinubukan niyang pausapin ang kanyang ama, ngunit nakagalitan pa siya nito at kung ano-ano raw ang pumapasok sa kanyang kukote. Sa takot ng kanyang ina na mamatay, lahat na lang ng mga proseso sa ospital ay kanyang pinasusubukan sa doktor upang gumaling. At handa daw silang magbayad ng kahit na magkano, mapagaling lang umano ito. Halos 2 buwan ang lumipas. Malaki na ang kanilang nagasto sa ospital. Ngunit walang naging pagbabago sa kanyang ina. Hanggang sa tinatanggihan na nga ito ng doktor. Pagkat hindi malinaw sa kanila ang karamdaman ng nanay ni Leo. Wala silang makitang anumang problema sa mga sistema ng katawan nito. Ngunit patuloy na bumabagsak ang kanyang pangangatawan. Nang minsan pa nga nagpunta si Leo sa ospital, ay nakita niya ang nakakaawang kalagayan nito. Payat na payat at halos butot balat na lamang. Ngunit malaki ang kanyang tiyan. Ang mukha nito ay hapis na hapis at halos lumuwa na ang mga mata. Kinausap niya ang kanyang ina at kinumbinsi na umuwi na lamang sila sa bahay at magpatingin sa manggagamot. Kanyang ipinaunawa dito na hindi talaga ito gagaling doon dahil sa ang kanyang nararanasan ay hindi karaniwang sakit na pinag-aralan ng mga doktor. Napapayag naman niya ang kanyang ina at nagkasundo sila na bukas din ay lalabas na ito ng ospital upang sa kanilang bahay na lamang ito magpagaling at magpapatingin sila sa albularyo. Nung gabing iyon ay nagulat na lamang si Leo nang makarinig siya ng mga ingay sa ibaba ng kanilang bahay. Pagtingin niya sa orasan na nakasabit sa dingding ng kanyang silid ay mag-aalauna na. Mabilis siyang bumaba upang alamin kung ano ang kaguluhang iyon. Pababa pa lamang siya sa hagdan ay nagulat na siya nang isang baril ang sumalubong sa kanya. Bumungad sa kanya ang isang lalaki at tinutukan siya nito. Pinababa siya at itinapos. Nakita niya ang kanilang mga kasama sa bahay na tinalian na rin ang mga kamay sa likod at may busal ang kanilang mga bibig, kasama na ang kanyang bunsong kapatid. Habang ang kanyang tatay ay tinatanong ng mga armadong lalaki kung nasaan ang kanilang kayamanan, nagmamatigas ang kanilang ama. Kahit na binubugbog na ito, ay ayaw pa ring sabihin kung saan iyon nakalagay. Nakita niyang tinutukan na ng baril ang kapatid niyang si Junjun at binalaan ang kanilang ama na babalin umano ito ng lalaki kapag hindi pa niya itinuro kung nasaan iyon. Ngunit mukhang wala talaga sa bukabularyo ng kanilang ama na ipagtapat kung nasaan iyon. Nang mapansin ni Leo na hindi nagbibiro ang lalaki at talagang tutuluyan ang kanyang kapatid,
ay kanyang tinawag ang atensyon nito at hiniling na alisin ang kanyang busal sa bibig. At sinabi niyang alam niya kung nasaan iyon. Nanlaki pa ang mga mata ng kanyang ama at nakita niya ang galit sa mukha nito. Na naisip ni Leo na kayang-kaya pala silang ipagpalit nito sa kayamanan kahit na sarili pa niyang mga anak. Nakiusap si Leo sa mga lalaki na wag na lamang silang sasaktan. Tutal yun lang naman ang pakay nila. Kaya sasabihin niya kung nasan iyon. Basta pag kanilang nakuha ay aalis na sila. Tumango naman ang mga lalaki at sinabing yun lang naman talaga ang kanilang kailangan. Kaya sinabi na ni Leo kung nasan ito. Sa kwarto umano ng kanyang mga magulang, sa likod ng aparador. Doon nakatago ang kanilang hinahanap. Mabilis na pinuntahan iyon ng mga lalaki at napatunayan nilang hindi nagsisinungaling si Leo. Kaya naging tapat naman ang mga ito sa kanilang sinabi at iniwan na sila matapos makuha ang kanilang pakay. Halos saktan naman si Leo ng kanyang ama matapos na makaalis ang mga lalaki. Na pinaikutan naman siya ng kanilang mga kasambahay maging ng kanyang kapatid para maprotektahan mula sa kanilang ama. Noong huli, nakarating pa nila Leo na kaya nalaman ng mga lalaki ang tungkol sa kanilang kayamanan ay dahil din mismo sa kanyang ama nang malasing ito sa isang beer house. Nang magyabang ito doon sa kanyang kapit na GRO naka-table. At pinlano nga ng mga lalaking nakarinig ang pagpasok sa kanilang bahay. Kinabukasan, nang dumating ang kanilang ina sa bahay, ay nakahanda na ang silid nito. Pagpasok sa silid, ay bigla itong nagsisigaw. Pagkat napakarami daw ng mga uod at insekto sa kanyang higaan. At mayroon pa umano nakatayo sa gilid ng aparador na isang babae na nakasuot ng itim na damit at nakabelo ito. Nag-alala at natakot ang kanilang mga kasambahay. Ngunit sinabi ni Junjun na dala lang daw marahil iyon ng pain reliever na ibinigay ng doktor sa kanyang ina. Kung kaya nag-halusinate ito. Kaya kung ano-ano ang kanyang mga nakikita, pagpapaliwanag pa nito. Kinausap ni Leo ang kanilang kusinera kung may nakikilala ba itong albularyo. Natao naman na meron. Sinabi pa niya kay Leo na kanya na raw umanong nakita iyon. Dahil niyaya niya umano itong makipaglamay noong ikatlong araw ng burol ni Rene. At kapatid niya daw ito. Kinutuban si Leo nang kanya iyong ipalarawan sa kanilang kusinerang si Manang Telma ay hindi nga siya nagkamali. Iyon ang matandang nagturo sa kanya nang bumisita ang mga aswang na balbal at nagpayo sa kanya na ilabas na ang kanilang ina sa ospital. Nagkasundo sila ni Manang Telma na kanyang papupuntahin ang kapatid sa kinabukasan. Nung maghahating gabi na, ay nagising na lamang si Leo nang kanyang marinig ang malalakas na pagsigaw ng kanyang ina. Naririnig niyang paulit-ulit na isinisigaw nito ang katagang wag. At nang pumunta siya sa silid nito,
ay nakita niyang naroon na sila Manang Telma at inaalalayan ang kanilang ina. Kita niya ang matinding takot sa ina. Sinasabi din ito sa kanila na siya ay kanilang tulungan dahil sa kukunin na raw siya. At habang lumalalim ang gabi, ay patuloy na nabalot ng kababalagan ang kanilang bahay. Unti-unting lumilitaw sa balat ng kanyang ina ang mga sugat. At may pagkakataon pa na kanilang nakikitang may lumalabas doon na mga uod. Hanggang sa sumapit ang ating gabi, halos mapuno na ng sugat ang buong katawan ng nanay ni Leo. Nagtatayuan na ang kanilang mga balahibo sa katawan. Napapaluha na sa takot ang dalawa pa nilang kasambahay. Nakiusap si Leo kay Manang Telma na kung maaari ba raw ay sunduin na niya ngayon ang kapatid na manggagamot. Pumayag naman ito pagkat kumbinsido rin si Manang Telma na may gumagawa noon sa kanyang among babae. Nakakakilabot ang mga sumunod na pangyayari. Napuno ang silid ng nanay ni Leo ng mga panagoy nito. Patuloy itong dumadaing ng iba't ibang sakit sa kanyang katawan. May pagkakataon pa na halos iumpog nito ang kanyang ulo sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nakakatakot ang mga pagsigaw nito. Paulit-ulit na sinasabing ayaw pa niyang mamatay at masarap umanong mabuhay. Minsan ay naiisip nilang wala na ito sa kanyang katinuan. Nang dumating sila Manang Telma, ay laking pasalamat ni Leo. Nang mag-umpisa na ito sa kanyang panggagamot, ay nagbago na bigla ang boses ng nanay ni Leo at natulala sila sa kanilang mga narinig. Sinabi pa ng boses na kanya umanong kukunin ang buhay nito at walang makakapigil sa kanya. Iyon ang matanda na nilait-lait ng kanyang ina na ginipit upang tuluyan ng marimata ang lupang na iprenta sa kanila. At hindi basta-basta ang nalalaman ng matanda. Malakas umano iyon, sabi pa ng kapatid ni Manang Telma. At kumukuha daw iyon ng lakas sa sinapit na pang-aapi mula sa kanyang ina, kung saan ay meron itong pinagbabasihang katwiran. At nakapasigaw na nga lang sila nang bigla na lamang pumula ang bibig ng nanay ni Leo at ng isay. Kaya mabilis nila itong hinawakan upang maalalayan. Maya-maya pa ay napalitan ang pagbula ng bibig nito ng mga dugo. Naglabasan ang dugo sa tenga, ilong at sa gilid ng mga mata nito. At nakita pa nilang tumirik ang mga mata at huminga ng malalim. At matapos ang tila malalim na pagbuntong hininga, ay lumaylay na ang mga kamay nito at tirik ang mga matang binawian ng buhay. Humingi ng paumanhin ang matanda at sinabing hanggang doon lamang ang kanyang kaya. Ipinagtapat rin nito kay Leo na hindi lamang iisa ang gumagawa noon sa kanyang ina. Nagpasalamat pa rin si Leo sa kapatid ni Manang Telma at nakisuyo na siya sa kanilang mga kasambahay na tumawag na ng punerarya. Nang mga mag-aalas 2 naman ng madaling araw, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa mga pulis at nalaman nilang nabaril naman ang kanilang ama sa beer house
Ayon sa inisyal na investigasyon, ay nagkaroon ng pagtatalo dahil sa selos. Nang makita ng tatay ni Leo ang kanyang kabit na GRO na nakatibol, at wala itong kalam-alam na isa palang pulis iyon. Hindi na nagtaka pa si Leo. Inaasahan na niya ang lahat ng iyon. Pero alam din niya sa kanyang sarili na hindi na niya iyon mapipigilan pa, dahil na rin sa katigasan ng ulo at ng loob ng kanyang mga mahal sa buhay. Nang mga sumunod na araw, ay 2 ang nakaburol sa kanilang bahay. Nang pangatlong gabi ng lamay, pagbaba niya sa hagdan mula sa kanyang silid, ay nagulat na lamang siya. At bigla na lamang tumulo ang kanyang luha nang makita niya ang mga balbal na nasa likod ng ataol ng kanyang mga magulang at may hawak-hawak na mga laman loob. Hindi na niya talaga alam kung nananaginip pa rin ba siya o totoo na ang kanyang mga nakikita. Halos masuka siya sa tagpong iyon. 3 araw naman matapos na mailibing ang kanilang mga magulang, ay ginising siya ng sunod-sunod na pagkatok sa kanyang silid nila Manang Telma. Natagpuan kasi ng mga ito na nakabitin na ang kanyang bunsong kapatid na si Junjun sa kwarto nito, na ilang araw na ring tila wala sa kanyang sarili, at sinasabi umano kanila Manang Telma na mayroong gustong pumatay sa kanya, na pati ang dati daw nitong nobya ay nagpapakita sa kanya na hawak sa 2 kamay ang isang sanggol na duguan at wala na ring buhay. At iyan po, Sir PB, ang napaka masalimuot na karanasan ng akin pong buhay. Iyan po ang masaklap na sinapit ng akin pong mag-anak. Ibinenta ko po ang bahay namin at itinulong sa mga nangangailangan. At ginamit ko yung iba para makapagsimula po ako ng panibago. Bumalik po ako sa dati naming lupa. Ibinalik ko na rin po sa mga totoong may-ari ang kanilang mga lupa, na pinabayaran ko po ng unti-unti sa abot ng kanilang makakaya ang halaga na kanilang hiniram sa amin. Ngayon po ay 50 plus na ako at may mga apo na rin. Mahirap pa lang talaga kapag nabuksan ang iyong ikatlong mata. Hindi na exciting ang buhay at pakiramdam mo ay laging puno ng panganib. At hindi mo na malaman kung ano ang pangitain at ano ang kasalukuyang nangyayari. Di mo rin masabi ang kaibahan ng panaginip at ng totoong nangyayari. Wala kasing gumabay sa akin. Pero nang malaman ko na ganun pala ang nangyari sa akin, ay humingi ako ng tulong sa isang mahusay na manggagamot at aking ipinasara ito.